Number 256 to 258 of 1001 solve problems in engineering mathematics. So tungkol lahat ito sa Venn diagram. So ang mga problem pala na ito, basic lang itong tatlo. Pwede rin ito sa civil service exam na review, sa college entrance test. Ayan, itong first three kasi na ito, medyo basic lang. Okay, so try nyo pong sagutan ang tatlong problem na ito bago panoodin ang aking solution. At bago tayo magsimula, gusto ko lang i-promote na, ayan, so ako po ay licensed financial advisor. Kung meron pong interesado na kumuha ng life insurance, ay i-PM nyo po ako dito sa messenger ko, RJ Enseñado. Okay, so let's start. Number 256. In a class of 40 students, 27 like calculus and 25 like chemistry. How many like both calculus and chemistry? Okay, so Venn diagram ang gagamitin natin dito. Mag-drawing lang tayo ng circle na intersecting circles. Ano ba yung variable natin dito? Calculus and chemistry. So ibig sabihin, dalawang circle lang ito drawing natin. In a class of 40 students, 27 like calculus. So isang circle, ito ay para sa calculus. Okay, so lagyan natin letter C for calculus. And then, meron pang isa chemistry naman. So intersecting circle yan. So ito yung isang circle. Calculus pala, ayan, cal. Tapos chemistry itong kabila. Okay? So itong part na ito, itong circle na unang circle para lahat yan sa calculus. Pero itong nandito, yan, may intersection sila. Itong part lang na ito, yung shaded part, ito yung calculus only. Okay? So calculus only yung part na yan. And then itong kabila, ito namang part na ito, yung chemistry, chemistry only. Okay? So ito yung chem only. Tapos itong intersection nila, ito yung both. Okay? So ganyan ang sa Venn diagram. So itong part na ito, yung only. Tapos yung nasa gitna, yun yung both. So lagyan lang natin yung mga given natin. So sabi sa given natin, so ulit natin, calculus tsaka chemistry. Magsisimula tayo dito sa gitna. Pero mag-assign muna tayo ng variable. Ano bang hinahanap natin? How many, may typo pa, how many like both calculus and chemistry? So ilet natin yon na x. Let x be the number of students who like both subjects. So yung both subjects, dito natin ilalagay yung x. Okay, so tapos sabi, 27 like calculus. So 27 like calculus, so sa circle na ito, lalagay natin dito ay 27, pero ima-minus natin yung like both. Okay? So 27 minus x, itong calculus only. And then sa chemistry only, dito naman sa part na ito, meron daw 25. So 25 like chemistry, isa-subtract din natin itong x. So we have 25 minus x. Tapos ang total nila ay 40 students. So wala namang nakalagay dito na meron na ayaw parehas ng calculus at chemistry. So kapag walang nakalagay na ganon, wala na tayong ilalagay sa labas. Kasi kapag merong nakalagay na ayaw parehas yung dalawang subject, ilalagay natin yun dapat sa labas. Lalagyan pa natin ng rectangle ito. Tapos yung may ayaw, yun yung nasa labas. Pero dahil wala, so okay na yung drawing natin na circle na lang. So tapos, i-add lang natin yung tatlong part na ito. So 27 minus x tsaka 25 minus x, ang total dapat niyan ay 40. Okay, so therefore ang solution natin, 27 minus x plus 25 minus x ay equal sa total na, ayun, 40. Then just solve for x. So solve for x, so we have negative x plus x, maka-cancel out na lang ito. So minus x na lang yung matitira dyan. And then we have 27 plus 25. So i-add lang natin yan. The answer is 52 minus x equals 40. Then solve for x, itong dahil negative yung x, ilipat natin yung negative x para maging positive. Yung 40 naman sa kabila. So we have 52 minus 40 is equal to x. So therefore, the final answer, x is equal to 52 minus 40. The answer is 12. So letter C. Okay, so next number. A club of 40 executives, 33 like to smoke Marlboro and 20 like to smoke Philip Morris. How many like both?
So kagaya nung kanina. So maglagay ulit tayo ng dalawang circle para sa Marlboro tsaka sa Philip Morris. Okay, so first circle para sa Marlboro, M na lang. Yung pangalawa naman ay Philip Morris. So ano yung given natin? Total natin ay 40. So mag-assign tayo ng X, how many like both. So i-let natin yung X like both. So let X, number of executives who smoke both brand of cigarettes. So yung X na yon, ito yung both nandito sa gitna. Then kagaya kanina, 33 like to smoke Marlboro. So yung 33, ima-minus natin yung may gusto parehas. So 33 minus X. And then we have 20 like to smoke Philip Morris. So nandito yung 20, ima-minus din natin yung X. So ang total nila ay 40. So therefore, ang equation natin ay kagaya lang kanina, i-add natin yung tatlong quantities na yan, 33 minus X plus 20 minus X equals sa total na 40. So maka-cancel ito. Then combine natin itong dalawa. We have 33 plus 20. We have 53 minus X equals 40. And then lipat yung X. Lipat yung 40 sa kabila. So therefore we have 53. 40 magiging negative 40. And then negative X paglipat magiging positive X. So therefore the value of X is 53 minus 40. The answer is 13, which is letter D. So 13 ang may gusto ng bot. Okay, so last number for this video. So number 258. A survey of 100 persons revealed that 72 of them had eaten at restaurant P and 52 of them had eaten at restaurant Q. Which of the following could not be the number of persons in the surveyed group who had eaten at both P and Q? Okay, so again, drawing lang tayo ng dalawang circle dito dahil dalawa lang yung restaurant, restaurant P and restaurant Q. Okay, so lagyan natin, ito yung P, intersecting circle, so ito yung Q. So ang tinatanong, which of the following could not be? Parang may mali dito may typo siguro. So dapat which of the following could be the number of persons in the surveyed group who had eaten both. So ang nasa reviewer talaga may not. So typo siguro ito, wala dapat yung not. Okay? Kasi base sa mga choices din, yung not kasi dapat wala dito sa P and Q. Pero base sa problem natin, ang tinatanong yung nasa gitna, yung nandito. So ilet natin ito yung X, yung hinahanap natin. Let X number of persons who have eaten in both restaurants. So yung intersection ng P and Q. And then we have total of 100 persons. So ito total natin, 100. Kagaya ulit nung kanina yan. 72 of them had eaten at restaurant P. So 72. I-minus natin yung may gusto parehas. So 72 minus X ito. Kabila naman, 52 of them had eaten at restaurant Q. So i-minus ulit natin ito. So we have 52 minus X. So syempre, yung sum ng tatlong quantities na yan ay equal dito sa 100. So ang equation, 100 is equal to 72 minus X plus yung gitna, ayan, X, plus etong restaurant Q, 52 minus X. Then just solve for X, so maka-cancel out itong isa. We have 100 is equal to 72 plus 52, that is equal to 124 minus X. So therefore, negative itong X, no? So ilipat natin sa kabila para maging positive yung 100 ilipat sa kabila. So we have X is equal to 124 minus 100. Therefore, the value of X is 24. So talagang yung problem natin, typo talaga itong may not. Chinek ko mabuti sa reviewer, may not talaga. So correction siguro yan dun sa reviewer ng engineering mathematics. Okay, so that's all for today. So thank you for watching. I hope nagustuhan niyo explanation ko para sa Venn diagram na dalawahan lang. So yung susunod na video natin ay tatluhan na Venn diagram. Kita-kita tayo sa susunod pang mga reviewer natin para sa engineering mathematics. Kung may question po kayo, i-comment nyo dito sa akin channel or i-PM nyo ako sa Messenger RG Enseñado. So good luck sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.